May mga lalaking napakayaman na kayang bilhin ang halos lahat ng bagay sa mundo. Kaya nilang magkaroon ng malalaking bahay, mamahaling sasakyan at magagarang damit at anumang luho na kanilang gustuhin. Ngunit may isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano pa karaming pera. Ang tiwalang may mabubuti at tapat na tao pa rin sa mundo. Dahil kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nasaktan, niloko at pinagtaksilan, unti-unti ring nawawala ang kanyang tiwala sa iba. At kapag nawala ang tiwalang yun, kahit gaano pa siya kayaman, hindi na kayang punan ng pera ang bakanting iniwan nito sa kanyang puso. Isa sa kanila si Arthur Pembroke. 76 taong gulang na siya. Siya ang may-ari ng pinakamatatayog na gusali sa Boston at may mga barkong nakapangalan sa kanya na bumabiyahe mula Halifax hanggang Charleston. Pero nang hapon na yun, tahimik siyang nakaupo sa napakalaking aklatan ng kanyang mansyon. Nakapikit siya at kunwaring natutulog. Dahil may balak siyang subukin ang katapatan ng sinumang papasok sa silid, may iniwan siyang $5,000 sa ibabaw ng mesa na madaling makita at kunin ng sinumang papasok. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya yun. Maraming ulit na niya itong sinubukan at iisa lang lagi ang naging resulta. Laging may kumukuha ng pera. Sa isip niya, wala nang tunay na mabuting tao sa mundo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ang inaasahan niyang tao ang pumasok. Isang 7 taong gulang na batang lalaki ang pumasok. Punit ang kanyang sapatos at halatang giniginaw. At ang sumunod na ginawa ng batang yun, ang bumasag sa pusong halos 20 taon ng tila nagyelo sa sakit at pagkadismaya. Isang pangyayaring tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng kwentong ito dahil ang kanyang huling habilin ay magpapayanig hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa buong angkan ng mga Pembroke. Hindi ipinanganak na matigas ang puso si Arthur Pembroke, ngunit ang paulit-ulit na sakit na idinulot ng mga taong pinakamamahal niya ang unti-unting nagpabago sa kanya. Hindi talaga natutulog si Arthur. Mariin lamang siyang nakapikit habang mabagal at pantay ang kanyang paghinga. Tahimik siyang nakasandal sa paborito niyang burgundy na armchair na parabang nagpapahinga lamang. Sa paningin ng iba, isa lamang siyang mahina at walang kalabang matandang nakatulog sa hapon. Pero sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, gising na gising ang kanyang isip. Matalas ang kanyang pag-iisip. Maingat siyang nagmamasid at may hinihintay. Isa na namang itong pagsubok na madalas niyang gawin. Tinawag niya itong pagsubok sa konsensya. Sa labas ng mansyon, dahan-dahang bumabagsak ang unang nyebe ng taon. Unti-unti nitong tinatakpan ang nalalantang hardin ng mga rosas sa Pembroke House. Sa loob naman ng aklatan, kumakaluskos ang apoy sa marmol na fireplace na nagbibigay ng init at katahimikan. Napapaligiran ang silid na matatayog na estante ng mga aklat. Sa isang sulok, maririnig ang tuloy-tuloy na tiktak ng malalaking orasan. Habang sa mga dingding, tila nakamasid ang matatapang na tingin na mga ninuno ng pamilyang Pembroke mula sa kanilang mga lumang larawan. Maingat na inihanda ni Arthur ang lahat. Sa maliit na mesang kahoy sa tabi niya, naglagay siya ng isang bukas sa sobre. Sa loob nito ay may makapal na bunto ng tig $100 na perang papel na may kabuuang $5,000. Sapat na halaga yun para mabago ang buhay ng isang mahirap na tao kahit sa loob lamang ng isang buwan. May ilang perang sadyang inilabas niya ng kaunti na parang aksidente lamang niyang naiwan upang madaling mapansin ng sino mang papasok. Tahimik siyang naghintay. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang pag-ikot ng doorknob.
Sa sandaling iyon, tunay na nakakalungkot ang sinapit ni Arthur. Minsan ang isang taong gumagawa ng bitag para ilantad ang kasamaan ng iba ay hindi dahil likas siyang malupit, kundi dahil siya mismo ay minsan lang nasaktan at pinagtaksilan. Hindi niya talaga sinusubok ang kabutihan ng ibang tao. Gusto lang niyang patunayan na tama siya, na wala nang mapagkakatiwalaan sa mundong ito. Yun ang uri ng kalungkutang nararanasan ng isang taong laging nananalo sa larong wala namang tunay na gantimpala. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang binatang nagngangalang Samuel Carter ang pumasok sa silid. Siya ang pinakabagong empleyado sa Pembroke House na nagtatrabaho bilang maintenance at tagalinis. 3 linggo pa lamang siya roon. 28 taong gulang pa lamang siya. Pero ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagod na para bang mas matanda pa siya sa kanyang edad. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang mga gabing halos hindi siya nakatulog dahil sa matinding pag-aalala. Isa siyang biyudong ama. Alam yon ni Arthur dahil nakita niya sa isinagawang background check. 2 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang asawa niyang si Lily Carter habang nagsisilang ng kanilang pangalawang anak sa St. Anne's Hospital. Hindi rin nabuhay ang sanggol. Naiwan si Samuel na mag-isang nag-aalaga sa kanilang 7 taong gulang na anak na si Theo, habang pasampasan ang malaking utang sa ospital. Sabado noon, karaniwan ay mag-isa lang nagtatrabaho si Samuel, pero nagsara ang Maple Street Elementary dahil sa mga pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan ng niebe. Wala rin siyang perang pambayad sa magbabantay sa kanyang anak, kaya nakiusap siya sa head housekeeper na si Evelyn Mars na payagan siyang isama si Theo sa trabaho. Nangako siyang magiging tahimik ang bata at hindi manggugulo. Nag-atubili si Evelyn, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Bago siya umalis, mahigpit niyang binalaan si Samuel. Kapag nakita ni Mr. Pembroke ang anak mo, pareho kayong palalayasin. Narinig ni Arthur ang mabibigat na hakbang ni Samuel. Kasunod nito, ang mas magagaan at mas maliliit na yabag ng isang bata. Theo, mahina ngunit kinakabahang sabi ni Samuel. Umupo ka lang sa may sulok ng carpet. Huwag kang gagalaw ha. Huwag kang hahawak ng kahit ano. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Natutulog si Mr. Pembroke. Kapag nagising siya, mawawala ng trabaho si Daddy. At baka wala na tayong matulugan ngayong gabi. Naintindihan mo ba? Opo, Daddy. Mahina ngunit magalang ang sagot ng bata. Habang kunwaring natutulog, may kakaibang naramdaman si Arthur. Sa unang pagkakataon na palitan ng pag-uusisa ang kanyang pagdududa. Hindi malikot ang boses ng batang yun. Punong-puno ito ng takot. Muling bumulong si Samuel. Magpapakintab lang ako ng mga kubyerto sa dining room. Babalik ako sa loob ng 10 minuto. Theo, magpakabait ka ha. Nangangako po ako, Daddy. Sagot ng bata. Maya-maya narinig ni Arthur ang pagsara ng pinto. Umalis na si Samuel. Silang dalawa na lamang ng bata ang naiwan sa silid. May isang bagay na hindi mapigilang isipin ni Arthur. Hindi sinabi ni Samuel sa anak niya na huwag kang magnanakaw. Ang sinabi lang niya ay huwag kang hahawak ng kahit ano. Ibig sabihin buo ang tiwala niya sa kanyang anak. Buo ang tiwala niya kay Theo, kaya hindi niya naisip na pagnanakawan siya nito. Ang kinatatakutan niya ay baka mapagbintangan sila ng mga mayayaman dahil lamang sa pagiging mahirap. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi pa iyon nauunawaan ni Arthur. Muling nanaig ang katahimikan. Tanging lagitik ng apoy at tiktak na malaking orasan ang maririnig. Patuloy na kunwaring natutulog si Arthur. Pero sa totoo lang, nakikinig siya sa bawat munting tunog. Inaasahan niya maglalaro ang bata. Baka may mabasag o kaya'y
palihim na maglipot sa silid at humawak ng mga mamahaling gamit. Sa isip ni Arthur, likas na mausisa ang mga bata. Naniniwala siya na ang mga batang lumaking mahirap ay mas madaling matukso sa mga bagay na hindi nila kailanman naranasan o naangkin. Ngunit hindi gumalaw si Teo. Lumipas ang 5 minuto. Nang tumagal, nagsimulang mangalay ang liig ni Arthur sa kakapanatili ng isang posisyon. Pero hindi siya gumalaw. Patuloy siya nagkunwaring mahimbing ang tulog at naghintay. Makalipas ang ilang sandali, may narinig siyang mahinang kaluskos ng tela. Tumayo na ang bata. Biglang nanakip ang dibdib ni Arthur. Lahat ng kanyang pandama ay tila naging alerto. Eto na, sabi niya sa sarili. Kukunin na niya ang pera. Narinig niya ang marahang mga yabag ng bata papalapit sa kanyang upuan. Mabagal ang bawat hakbang, parang nag-aalinlangan. Habang papalapit si Teo, alam na ni Arthur kung ano ang tinitingnan nito. Ang bukas sa sobre. Ang $5,000 na nakalapag sa mesa. Ilang pulgada lamang ang layo sa kanyang kamay. Alam niyang kahit 7 taong gulang pa lamang si Teo, naiintindihan na nito ang halaga ng pera. Kayang bilhin ng pera ang mga laruan, candy at pagkain. At kung minsan, ito rin ang nagbibigay ng pag-asang hindi sila matutulog na walang masisilungan sa gabing yun. Sa isip ni Arthur, alam na niya ang susunod na mangyayari. Aabutin ng bata ang pera. Isusuksok ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay bigla niyang bubuksan ang kanyang mga mata. Mahuhuli ang bata sa akto at agad sisibakin sa trabaho ang ama nito. Isa na namang patunay na tama siya. Huwag magtiwala sa kahit kanino. Huminto ang mga yabag. Nakatayo na si Teo sa tabi mismo ng kanyang upuan. Halos maramdaman na ni Arthur ang mahinang paghinga ng bata. Naghintay siya. Naghintay siyang marinig ang kaluskos ng perang kukunin. Naghintay siyang may mabilis na kamay na aabot sa sobre. Pero hindi yon ang nangyari. Sa halip, may naramdaman siyang isang maliit na malamig na kamay na marahang dumampi sa kanyang braso. Napaisip siya, ano ang ginagawa ng batang ito? Sinusuri ba niya kung gising pa ako? Maya-maya ay dahan-dahang inalis ni Teo ang kanyang kamay. Pagkatapos ay narinig ni Arthur ang isang malalim na buntong hininga. Hindi napigilan ni Mr. Pembroke ang magulat. Hindi niya inaasahang isang bata ang magsasabi ng ganun kalalim na katotohanan. Halos pabulong na sinabi ni Teo, Mr. Pembroke. Napakahina ng kanyang boses na halos matabunan na ito na mahinang tunog ng niyebeng bumabagsak sa labas. Hindi kumibo si Arthur. Sa halip, nagkunwari siyang humilik na parang isang matandang mahimbing ang tulog. Muling gumalaw si Teo. Ngunit ang sumunod na narinig ni Arthur ay lalong nagpalito sa kanya. Hindi yung tunog ng perang kinukuha, kundi tunog ng pagbukas ng zipper ng isang jacket. Ano ba talagang ginagawa ng batang ito? Tanong niya sa sarili. Ilang sandali pa, may naramdaman siyang inilapag sa kanyang mga binti. Mainit-init yun. Ang manipis na jacket pala ni Teo. Isang mumurahing windbreaker na bahagya pang basa dahil sa nyebe sa labas. Maingat itong ikinumot ng bata sa kanyang mga tuhod na para bang gusto siyang painitin. Bagamat may apoy sa fireplace, malamig pa rin ang simoy ng hangin na pumapasok sa malalaking bintana ng silid. At noon lang napagtanto ni Arthur talagang malamig na pala ang kanyang mga kamay. Maingat na inayos ni Teo ang manipis ng jacket sa ibabaw ng mga binti na matanda. Pagkatapos ay mahina siyang bumulong na para bang kinakausap lang ang sarili. Sabi ni Daddy, kapag may sakit ang isang tao, hindi siya dapat pabayaang ginawin. Mukhang nilalamig siya. Parang may tumigil sa pagtibok ng puso ni Arthur.
Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Hindi pera ang tinitingnan ng bata. Siya mismo ang inaalala nito. Maya-maya may narinig siyang mahinang kalusko sa ibabaw ng mesa. Ito na. Bulong niya sa isip. Ngayon, kampante na ako. Kukunin na niya ang pera. Ngunit hindi gumalaw ang pera. Sa halip, narinig niya ang mahinang pagdulas ng sobre sa ibabaw ng mesa. Bahagyang itinulak ito ni Teo. Hindi para itago at lalong hindi para kunin. Dahan-dahang dumilat si Arthur, sapat lang upang makita ang nangyayari na hindi nahahalata. At ang nakita niya ay yumanig sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Teo sa tabi ng mesa. Payat ang katawan, magulo ang buhok at halatang pinaglumaan ang kanyang mga damit. Punit din ang dulo ng kanyang mga sapatos, pero ang kanyang muka ay puno ng pag-iingat at malasakit. Isang anyo ng kabutihang kayang magpahiya kahit sa isang matanda. Napansin pala ni Teo na nakalawit ang sobre sa gilid ng mesa. Baka raw mahulog. Kaya marahan niya itong itinulak papunta sa gitna ng mesa, malapit sa ilaw upang maging ligtas. Pagkatapos ay may iba pa siyang napansin. Sa sahig, malapit sa paanan ni Arthur, may isang maliit na kwadernong balat. Marahil ay nahulog ito mula sa kandungan ng matandang nang umupo siya. Yumuko si Teo, pinulot niya ang kwaderno, pinunasan ang alikabok gamit ang manggas ng kanyang damit. Pagkatapos ay maingat niya itong inilagay sa mesa, katabi ng sobre ng pera. Mahina niyang sinabi, "Ligtas na." Pagkatapos noon, bumalik siya sa carpet sa sulok. Umupo siya roon, niyakap ang sarili niyang mga tuhod at tahimik na nanginginig sa lamig. Naibigay na kasi niya ang kaisa-isa niyang jacket sa isang taong hindi niya kilala. At ngayon, siya naman ang nilalamig. Sa tagpong iyon, may isang bagay na naunawaan ng 7 taong gulang na bata na matagal nang nakalimutan ng 76 anyos na bilyonaryo. Ang tunay na kabaitan ay hindi naghihintay kung karapat dapat ba ang tutulungan. Hindi inisip ni Teo kung mayaman o mahirap ang matanda, kung mabuti ba ito o masama, o kung karapat dapat ba itong tulungan. Nakita lang niyang nilalamig ang isang tao at ginawa niya ang kaya niyang gawin. Tayo kasing mga matatanda, marami ng dahilan, parang hindi tumulong. Ang mga bata, hindi pa. At kung minsan, ang pagiging inosente nila ang pinakamalaking karunungan. Nanatiling nakahiga si Arthur, blanko ang kanyang isip. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Naglatag siya ng bitag para mahuli ang isang magnanakaw, ngunit ang nahuli niya ay isang batang may pusong busilak. Unti-unting nabiyak ang matigas sa pader ng pagdududa na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napatanong siya sa sarili, bakit hindi mo kinuha ang pera? Alam kong mahirap kayo. Punit ang sapatos ng tatay mo. Bakit hindi mo ito kinuha? Bago pa tuluyang maproseso ni Arthur ang nararamdaman niya, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayaring 20 taon na niyang pilit kinakalimutan. Taglamig rin noon. Nasa ospital siya kasama ang kanyang asawang si Beatrice. Payat na ito, halos hindi na makilala dahil unti-unti nang inubos ng kanser ang kanyang katawan sa loob ng 18 buwan. Ayon sa doktor, ilang araw na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Mahigpit na hawak ni Arthur ang kamay ng kanyang asawa. Kinansela niya ang lahat ng meeting, lahat ng biyahe sa negosyo. Sa unang pagkakataon, mas pinili niya ang taong mahal niya kaysa sa kanyang trabaho. Mahina siyang tinanong ni Beatrice, "Nandito ka? Akala ko maging abala ka na naman." Luhaan na sumagot si Arthur, "Wala nang mas mahalaga pa kaysa sayo." Ngumiti na bahagya si Beatrice. Pagkatapos ay mahina niyang itinanong, "Nasaan ang mga bata?" Natigilan si Arthur. Wala roon ng 3 nilang anak. Si Julian ay nasa Monte Carlo.
Si Henry ay nasa Aspen para mag-ski at si Charlotte naman ay nasa New York para dumalo sa isang engranding fashion event. Lahat sila ay nagsabing abala sila at hindi makakauwi. Kaya nagsinungaling si Arthur. Paparating na sila, mahal. Pero alam ni Beatrice ang totoo. Matagal na niya itong alam. Mahina niyang sinabi, Arthur, ipangako mo sa akin, huwag mong hayaan ang pagkawala ko ang magpuno ng pait sa puso mo. Tumango si Arthur. Nangako siya. Ngunit hindi niya natupad ang pangakong yun. Pumanaw si Beatrice alas 3 na madaling araw. Si Arthur lamang ang nasa tabi niya hanggang sa huli nitong paghinga. Ang 3 nilang anak ay tumawag lamang makalipas ang 3 araw. Hindi para makiramay, kundi para magtanong tungkol sa mana. Mula noon, unti-unting isinara ni Arthur ang kanyang puso. Madali siyang mawala ng tiwala. Nagsisibak siya ng empleyado kahit sa simpleng hinala pa lamang. Lagi niya sinusubok ang katapatan ng mga tao at halos lahat ay bumabagsak hanggang sa araw na yon, hanggang kay Theo. Minsan ang pinakamahirap tuparin ay ang pangakong gusto natin tuparin. Hindi naging masamang tao si Arthur, nasaktan lang siya ng sobra. At kung minsan ang kapaitan ay nagiging kanlungan ng pusong labis na nasugatan. Kapag naniwala kang lahat ng tao ay masama, wala ka nang aasahang kabutihan mula sa iba. Ngunit isinasara mo rin ang puso mo sa mga taong tunay na mabuti. Pero kapalit nito, isinasara mo rin ang pinto sa kabutihan at pagmamahal. Habang magulo pa ang isip ni Arthur, biglang bumukas ang mabigat na pinto ng aklatan. Hingal na pumasok si Samuel. Maputla ang kanyang mukha sa takot. Halatang patakbo siyang bumalik mula sa dining room. Mabilis siyang tiningnan ang buong silid. Una niyang nakita si Theo, nakaupo sa sulok at nanginginig sa lamig dahil wala na ang kanyang jacket. Pagkatapos ay napatingin siya kay Arthur at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Nakasapin sa mamahaling suit ng bilyonaryo ang lumang jacket ng kanyang anak. Samantalang ang sobre ng $5,000 ay naroon pa rin sa mesa. Hindi man lang nabawasan. Napahawak si Samuel sa kanyang bibig. Sa isip niya, ang pinakamasamang maaaring nangyari ay nangyari na. Akala niya ay nagising o naabala ng anak ang amo. O baka nahawakan nito ang perang hindi dapat galawin. Agad niyang nilapitan si Theo at mahigpit na hinawakan sa braso. Theo! Sigaw niya. Anong ginawa mo? Bakit nasa kanya ang jacket mo? Hinawakan mo ba siya? Hinawakan mo ba ang pera? Naguguluhang tumingala si Theo. Hindi po, Daddy. Nilalamig siya kaya kinumutan ko lang. At muntik na mahulog ang sobre kaya inayos ko lang para hindi malaglag. Napapikit si Samuel. Halos maiyak siya. Diyos ko, kapag nagising siya, tiyak na sisibakin na tayo. Dali-dali niya inalis ang jacket sa mga binti ni Arthur. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, muntik pa niyang matumba ang ilaw sa mesa. Paulit-ulit siyang bumulong sa matandang inakala niyang natutulog pa rin. Pasensya na po, pakiusap, huwag po kayong magising. Habang inaalis ni Samuel ang jacket mula sa mga binti ni Arthur, biglang bumalik sa kanyang isip ang isang alaalang hindi niya kailanman makakalimutan. 2 taon na ang nakalipas sa St. Anne's Hospital. Puno ng tunog ng mga makinang pang-monitor ang silid ng paanakan. Nakahiga si Lily sa kama. Maputla ang kanyang muka at hirap na hirap siyang huminga matapos ang isang emergency cesarean na hindi naging matagumpay. Mahigpit na hawak ni Samuel ang kamay ng kanyang asawa. Sa tabi nila, nakahiga sa maliit na higaan ang kanilang anak na si Theo. Napakaliit pa nito para maintindihan ang nangyayari. Ang alam lang niya ay umiyak dahil sa takot. Mahina ngunit nanginginig ang boses si Samuel. Magiging maayos ka rin, hindi ba? Sabi ng doktor, gagaling ka. Ngunit alam na ni Lily ang katotohanan.
Mahina siyang ngumiti. Malamig na ang kanyang mga kamay habang lalo siyang hinigpitan ang pagkakahawak kay Samuel. Pagkatapos ay bumulong siya. Ipangako mo sa akin, huwag mo nga hayaang magutom o ginawin ng anak natin gaya ng naranasan ko noon. Bigyan mo siya ng mas magandang buhay kaysa sa naging buhay natin. Ipangako mo. Napaiyak si Samuel. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat para hindi niya maranasan ang mga pinagdaanan natin. Makalipas ang 3 minuto, tuluyan nang pumanaw si Lily dahil sa matinding pagdurugo. At ngayon, habang nakatayo si Samuel sa napakalaking aklatan at nakikitang nanginginig sa lamig si Teo dahil wala na ang kanyang jacket, bigla niyang naramdaman ang napakasakit na katotohanan. Pakiramdam niya, nabigo siya. Hindi niya natupad ang pangakong ibinigay niya kay Lily. At ngayon, ang kabutihang itinuro nila sa kanilang anak ang siyang tila magdadala sa kanila sa kapahamakan. May isang masakit na katotohanan sa pangyayaring yun. Natatakot si Samuel dahil sa pinakamagandang aral na itinuro niya sa kanyang anak. Tinuruan niya si Teo na maging mabait, gaya ng huling hiling ni Lily. Pero ngayon, takot na takot siyang makita ang anak na ginagawa ang mismong itinuro niya. Ganito kasakit ang buhay ng mahihirap sa isang mundong walang awa. Dumarating sa puntong kailangan nilang ituro sa kanilang mga anak na ang kabaitan ay maaari ring magdala ng kapahamakan. Habang nakahiga at kunwaring natutulog, ngayon lang tunay na naunawaan ni Arthur ang isang bagay. Siya pala ang isa sa mga dahilan kung bakit naging ganun ang mundo. Nararamdaman niya ang takot ni Samuel. Hindi yun takot ng isang taong may kasalanan. Takot yun ng isang amang nangangambang mawala ang lahat dahil lamang sa kabutihan ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, may isang masakit na katotohanang tumama kay Arthur. Siya na pala ang taong kinatatakutan ng iba, hindi dahil malupit siya, kundi dahil ipinadaman niya sa mga tao ang pagiging mabuti ay isang bagay na dapat katakutan. Alam niyang hindi na siya pwedeng magkunwaring natutulog. Panahon na para dumilat. Dahan-dahan siyang umungol at bahagyang gumalaw sa kanyang kinauupuan na parang bagong nagising. Biglang natigilan si Samuel. Mahigpit niyang niyakap si Teo at unti-unting umurong papalapit sa pinto. Nanginginig ang buo niyang katawan na parang isang usa na natigilan sa gitna ng kalsada nang masilaw sa ilaw ng paparating na sasakyan. Dahan-dahang dumilat si Arthur. Ilang beses siyang kumarap na parang bagong gising mula sa mahimbing na tulog. Pagkatapos ay tumingin siya kina Samuel at Teo na nakatayo malapit sa pinto. Nagkunwari siyang naiinis. Nagkasalubong ang kanyang makakapal na kilay habang nakasimangot. Anong nangyayari dito? Reklamo niya. Ano bang ingay na yan? Hindi ba pwedeng magpahinga isang tao sa sarili niyang bahay? Nanginginig na sumagot si Samuel. Patawad po, Mr. Pembroke. Naglilinis lang po ako. Anak ko po siya. Sarado po ang paaralan kaya wala po akong mapag-iwanan sa kanya. Aalis na din po kami kaagad. Pakiusap, huwag ninyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po ang trabahong ito. Tahimik na tiningnan ni Arthur ang mag-ama. Napunta ang tingin niya sa sobre ng pera. Nasa parehong pwesto pa rin yun kung saan ito maingat na itinulak ni Teo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata. Nanginginig si Teo, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Umayos na upo si Arthur. Inabot niya ang sobre at marang ipinukpok ito sa kanyang palad. Napalunok si Samuel. Napapikit siya. Naghihintay sa akusasyong akala niya ay kasunod na. Ikaw bata. Sumilip si Teo mula sa likod ng kanyang ama. Opo sir. Lumapit ka rito. Agad na nagsalita si Samuel. Sir, wala po siyang masamang intensyon. Pero inulit ni Arthur ang utos. Lumapit ka. Dahan-dahang inalis ni Teo ang mga kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Mabagal siya naglakad papunta kay Arthur.
Halos manginig ang bawat hakbang niya. Huminto siya sa harap ng matanda. Yumuko ng kaunti si Arthur at tinitigan ang bata. Hinahanap niya ang kahit kaunting bakas ng pagsisinungaling o kahit katiting na kasakiman. Naniniwala kasi siyang mayroon nito ang bawat tao. Mahinahon niyang tinanong, "Ikaw ang naglagay ng jacket mo sa akin, hindi ba?" Napalunok si Teo. "Opo sir." "Bakit? Hindi mo naman ako kakilala. Mayaman ako. Marami akong mamahaling jacket sa bahay nito. Bakit mo pa ibinigay ang sayo?" Napatingin si Teo sa punit niyang sapatos. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Arthur. "Kasi po, mukhang nilalamig kayo. Sabi po ni Daddy, kapag may nilalamig, dapat tulungan mo. Mayaman man o mahirap, nilalamig pa rin ang taong nilalamig." Natigilan si Arthur. Mayaman man o mahirap, nilalamig pa rin ang taong nilalamig. Napakasimpleng salita. Pero tumama yun ng diretso sa kanyang puso. Doon nagsimulang mabasag ang matagal na niyang itinayong pader sa paligid ng kanyang damdamin. Buong buhay niya, hinati niya ang mundo sa mayaman at mahirap, sa mapagkakatiwalaan at hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa ilang salita lamang na isang 7 taong gulang na bata, nabura ang lahat ng hangganang yun. Ang nilalamig ay nilalamig, ang nagugutom ay nagugutom, at ang nalulungkot ay nalulungkot. Mayaman man o mahirap, marahil ang tunay na karunungan ay hindi ang pag-alam na mas maraming bagay, kundi ang hindi paglimot sa mga simpleng aral na alam na natin noong tayo ay mga bata pa. Tumingin si Arthur kay Samuel. Halos hindi na ito makahinga sa sobrang kaba. Mahina niyang tinanong, "Anong pangalan ng anak mo?" "Teo po sir." Dahan-dahang tumayo si Arthur. Tumingin siya sa sobrang hawak niya. Pagkatapos ay sumulyap sa bukas sa pinto ng aklatan. May nabuo siyang bagong plano. Hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. Napatunayan na ni Teo na isa siyang tapat na bata. Pero gusto pang malaman ni Arthur kung tunay ngang mabuti ang kanyang puso. Tahimik niyang isinilid ang sobre sa bulsa ng kanyang Amerikana. Pagkatapos ay muli siyang nagkunwaring iritado. "Ginising ninyo ako? Ayokong ginagambala ang tulog ko." Napaiyak si Samuel. "Aalis na po kami sir." Pero biglang sumigaw si Arthur. "Tumigil ka!" Parang latigo ang lakas ng kanyang boses. Natigilan si Samuel. Hindi na siya nangahas na gumalaw. "Hindi ko pa sinasabing pwede na kayong umalis." Itinuro ni Arthur ang kanyang armchair. "Tingnan mo yan." Napatingin si Samuel. May maitim at basang marka sa upuan. Nabasa ito ng jacket ni Teo. "Tingnan mo ang ginawa ninyo sa upuan ko. Mamahaling tela pa naman yan, galing Italy. Ngayon, nasira na." Nagmadaling sumagot si Samuel. "Patutuyuin ko po agad sir. Kukuha po ako ng basahan." Umiling si Arthur. Hindi ganun kadali. Kailangan pa yung ipaayos at aabutin ng $500 yan. Tahimik niyang pinagmasdan ang reaksyon ng mag-ama. Ito ang ikalawang bahagi ng kanyang pagsubok. Gusto niyang malaman kung sisisihin ba ni Samuel ang sariling anak dahil sa takot at galit. Tahimik na umiyak si Samuel. "Mr. Pembroke, wala po akong $500. Hindi pa po ako sumisweldo ngayong buwan. Kung maaari po, ibawas na lang ninyo sa aking sahod. Magtatrabaho po ako kahit walang bayad. Pakiusap lang po, huwag niyo po akong saktan. Huwag niyo pong saktan ang anak ko." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Arthur. Handang magtrabaho ng libre ang ama para lamang maprotektahan ang kanyang anak. Pero hindi pa rin siya kontento. Tumingin siya kay Teo. "Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. May gusto ka bang sabihin?" Humakbang si Teo. Hindi siya umiyak. Seryoso lamang ang kanyang maliit na muka. Dahan-dahan niya ipinasok ang kamay sa kanyang bulsa. "Wala po akong $500, pero ito lang po ang mayroon ako." Binuksan niya ang kanyang palad. Nandoon ang isang maliit at luma ng larawang sasakyan. Binuksan niya ang kanyang palad.
Nandoon ang isang maliit at luma ng laruang sasakyan. Isang dilaw na bus na kulang na isang gulong, kupas na ang pintura at halos wala ng halaga para sa ibang tao. Pero sa paraan ng pagkakahawak ni Teo rito, para itong pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ito po ang maliit na bus ni Mami Lily, paliwanag ni Teo. Ito po ang pinakamabilis na bus sa buong mundo. Kay Mami po ito bago siya napunta sa langit. Ibinigay po ito sa akin ni Daddy. Napabuntong hininga si Samuel. Teo, hindi mo kailangang ibigay yan. Ngumiti ng bahagi ang bata. Ayos lang po, Daddy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Arthur. Pwede nyo na lang po kunin ang bus ni Mami para pambayad sa upuan. Ito po ang paborito kong laruan. Pero ayokong magalit kayo kay Daddy. Dahan-dahang inilapag ni Teo ang sirang laruang bus sa mamahaling mesa, katabi ng maliit na kwaderno. Natigilan si Arthur. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya sa maliit na laruang bus. Parang biglang sumikip ang buong silid. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang Amerikana, kung saan naroon ang sobre ng libu-libong dolyar. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa lumang bus na may 3 gulong na lamang. Sa sandaling iyon, may napagtanto siya. Ang batang ito ay handang isuko ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya para lamang maitama ang isang pagkakamaling bunga ng kabaitan. Ibinibigay niya ang tanging alaala ng kanyang ina para lamang hindi mawala ng trabaho ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang muling nabuhay ang puso ni Arthur. At doon niya naunawaan ang isang katotohanan. Ang batang halos walang pag-aari ay mas mayaman kaysa sa kanya. Oo, milyonaryo si Arthur, pero hindi niya kayang isuko ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay para sa ibang tao. Pero si Teo, ginawa niya yun nang walang pag-aalinlangan. May malaking pagkakaiba ang pagbibigay ng sobra sa pagbibigay ng tanging natitirang pag-aari mo. Maraming mayaman ang nagbibigay pero hindi nila nararamdaman ang hirap ng pagbibigay. Pero si Teo, ramdam niya ang sakit. At yun ang tunay na sukatan ng pagiging bukas palad. Tahimik ang buong silid. Sa labas, patuloy na bumabagsak ang niebe. Dahan-dahang pinulat ni Arthur ang maliit na bus. Nanginginig ang kanyang kamay. Mahina niyang tinanong, ibibigay mo talaga ito sa akin? Dahil lang nabasa ang upuan? Tumango si Teo. Sapat na po ba yan? Muling napatigil si Arthur. Pumikit siya. Biglang pumasok sa kanyang isip ang sarili niyang mga anak. Naalala niyang tumatawag lamang ang mga ito kapag may gustong ipabili. Bagong sports car, bakasyunan, o iba pang mamahaling bagay. Wala ni minsan na may ibinigay ang mga ito sa kanya. Lagi silang humihingi. Dahan-dahan siyang dumilat. May luha na sa kanyang mga mata. Oo, Teo, higit pa sa sapat. Sobra pa. Unti-unti siyang naupo ng maayos sa kanyang armchair. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Tapos na ang kanyang palabas. Mahina niyang sinabi, maupo kayo. Wala na ang dating matigas na boses. Hindi na yung boses ng isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi boses ng isang matandang pagod at matagal nang nag-iisa. Nag-aalangan si Samuel. Muli itong nagsalita si Arthur. Maupo kayo. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Pakiusap, maupo lang kayo. Huwag ninyo ako tingnan na parang sasaktan ko kayo. Nag-atubili si Samuel. Makalipas ang ilang segundo, naupo siya sa gilid ng sofa at niyakap si Teo. Tahimik na pinagmasdan ni Arthur ang maliit na basa sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang pinaikot ang natitirang mga gulong nito. Pagkatapos ay nagsalita siya. May aaminin ako. Ang totoo, hindi naman talaga nasira ang upuan. Nabasa lang ito. Matutuyo rin ito pagkalipas ng isang oras. Malalim na napabuntong hininga si Samuel. Ngayon lang siya muling nakahinga na maayos, ngunit hindi pa tapos si Arthur. Tumingin siya sa mag-ama. Isa pa, hindi talaga ako natutulog kanina. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Hindi po kayo natutulog?
Umiling si Arthur. Nagkunwari lang ako. Sinasadya kong iwan ang perang yun sa mesa. Gusto kong malaman kung kukunin ninyo. Gusto ko kayong subukan. Mas lalong napayakap si Samuel kay Teo. Halata ang sakit sa kanyang muka. Mahina niyang sinabi, ibig sabihin sinusubok niyo kami para mga daga sa isang bitag? Tahimik na tumango si Arthur. Oo, isa akong matandang puno ng sama ng loob. Matagal na akong naniniwala na lahat ng tao ay magnanakaw. Na lahat ng tao ay may katumbas na presyo. Itinaas niya ang nanginginig na daliri at itinuro si Teo. Basag na ang kanyang boses. Pero ang batang ito, hindi niya kinuha ang pera. Sa halip, kinumutan niya ako ng sarili niyang jacket dahil akala niya nilalamig ako. At pagkatapos, ibinigay pa niya sa akin ang pinakamahalagang alaala ng kanyang ina. Dahan-dahang pinunasan ni Arthur ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Mahina siyang nagsalita. Natalo ako. Hindi na niya itinago ang kanyang naramdaman. Naligaw ako na landas. Nasa akin ang halos lahat ng pera sa mundo. Pero ako pala ang tunay na mahirap. Tumingin siya kina Samuel at Teo. Samantalang kayo, halos wala kayong pag-aari. Pero nakapagpalaki kayo ng isang batang may marangal na puso. Napatingin si Teo kay Arthur. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Mahina niyang tinanong, Sir, nagkunwari lang po ba kayong nilalamig? Sasagot pa sana si Arthur, pero nauna nang magsalita si Teo. Pero malamig po talaga ang mga kamay ninyo. Nahawakan ko po sila. Natigilan si Arthur. Tama ang bata. Nagkunwari man siyang natutulog pero totoo namang malamig ang kanyang mga kamay. At higit sa lahat, totoo rin ang kanyang kalungkutan. At totoo rin ang kabutihang ipinakita ni Teo. Sa simpleng sinabi ng bata, may napagtanto si Arthur. Hindi pala siya nagkukunwaring taong nangangailangan ng init. Siya talaga ang taong matagal nang nangangailangan ng pagmamalasakit. Minsan, ginagawa ng mga tao ang lahat para maitago ang tunay nilang nararamdaman. Pero may mga batang dahil sa kanilang pagiging tapat at inosente ay nakikita ang katotohanang pilit nating itinatago. Hindi niloko ng pagpapanggap si Teo. Hindi niya yung pinansin. Ang nakita lamang niya ay isang matandang nilalamig. At yun lang ang mahalaga sa kanya. Huminga ng malalim si Arthur. Lumapit siya sa fireplace. Saka muling huwarap sa mag-ama. Mahina niyang sinabi, tapos na ang pagsubok. At pareho ninyo itong naipasa. Inilabas niya ang makapal na sobre ng pera mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Iniabot niya ito kay Samuel. Kunin mo ito. Mabilis na umiling si Samuel. Hindi po sir. Ayoko po ng limos. Gusto ko lang po magtrabaho ng marangal. Muling iniabot ni Arthur ang sobre. Hindi ito limos. Gantimpala ito. Bayad ito sa napakahalagang aral na itinuro sa akin ng anak mo. Mas lumambot ang kanyang boses. Bilhan mo siya ng makapal na jacket. Bilhan mo rin siya ng bagong sapatos. At bumili ka rin ng maayos na higaan para hindi na sumakit ang likod mo tuwing umaga. Kunin mo ito. Nanginginig ang kamay ni Samuel habang tinatanggap ang sobre. Maraming salamat po Mr. Pembroke. Hindi ko po ito malilimutan. Gumiti si Arthur. Matagal na panahon na rin muli nang huli siyang ngumiti ng totoo. Huwag ka muna magpasalamat. May alok pa ako kay Teo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Sa akin po? Tumango si Arthur. Itinaas niyang maliit na laroong bus. Sa akin ang bus ni Mami Lily. Ibigay mo ito bilang pambayad sa upuan. Bahagyang nalungkot si Teo, ngunit nagpatuloy si Arthur. Pero hindi ko magagamit ang bus na kulang ang isang gulong. Kailangan ko ng mekaniko. Ngumiti siya. Isang batang tutulong mag-ayos ng mga sirang bagay sa bahay na ito. Saglit siyang tumigil at tutulong ding ayusin ang puso ng isang matandang tulad ko. Lumuhod si Arthur sa harap ni Teo kahit masakit ang kanyang mga tuhod. Nagkatinginan silang dalawa. Mahina niyang sinabi, Teo, gusto mo bang pumunta rito araw-araw pagkatapos ng klase? Dito ka mag-aral. Dito mo gawin ang iyong assignment.
at turuan mo akong maging mabuting tao ulit. Kapalit noon, ako ang sasagot sa pag-aaral mo hanggang makapagtapos ka ng kolehiyo. Napatingin muna si Teo sa kanyang ama. Umiyak na si Samuel. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Ngunit si Teo, isang inosente at taos-pusong ngiti, iniabot niya ang kanyang maliit na kamay. Opo, sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, inabot ni Arthur Pembroke ang kamay ng isang tao na walang pag-aalinlangan. At mahigpit niya itong kinawayan. Lumipas ang 3 taon, malaki na ang pinagbago ng aklatan ni Arthur. Dati tahimik at nakakatakot ang silid na yun. Ngayon, maliwanag na ito. Palaging bukas ang mga kortina at pumapasok ang sikat ng araw. Ang dating malamig na mga dingding ay napuno ng makukulay na drawing ni Teo. May mga larawan ng bahay, pamilya, bughaw na langit at mga punong hitik sa bunga. Sa ibabaw ng mesa ni Arthur ay may isang bagay na hindi kailanman nawala. Ang maliit na dilaw na bas ni Lily. Ipinaayos niya ito sa pinakamahusay na alahero sa Boston. Ang nawawalang gulong ay pinalitan ng purong ginto. Ngayon ay 10 taong gulang na si Teo. Nakaupo siya sa sahig habang nagsasagot ng kanyang math. Sa tabi niya ay si Arthur. Hindi na siya nagpapanggap na natutulog. Sa halip, matyaga niyang tinutulungan ang bata. Mr. Arthur, hindi ko po maintindihan ang problemang ito. Ngumiti ang matanda. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Arthur lang itawag mo sa akin. Lumapit si Samuel na may dalang tsaa. Hindi na siya nakasuot ng lumang uniforme ng janitor. Isa na siyang estate manager. Siya na ang namamahala sa buong maintenance at hardin na mansyon. Magkaibigan ang turingan nila ni Arthur. Wala nang pagitan ng amo at empleyado. Lumipas pa ang mga taon nang mag-13 taong gulang si Teo. Dumaan siya sa isang pagsubok. Isang araw, may dumalaw na mga kaklase sa kanilang bahay. Napansin ng isa sa kanila ang lumang laruang bus. Natawa ito. Laruan ng sanggol yan ah. Ganito pa rin ba ang laruan mo? Nasaktan si Teo. Kinagabihan, itinago niya ang bus sa ilalim ng kanyang aparador. Sa unang pagkakataon, nahihiya siya sa kanyang pinagmulan. Nahihiya siya sa dati nilang kahirapan. At pati sa pagiging hardinero ng kanyang ama. Lumipas ang ilang linggo. Napansin ni Arthur na nagbago ang ugali ni Teo. Mabilis na itong mainis at gusto na nitong yumaman kaagad. Isang gabi, sinabi ni Teo, kapag mayaman na ako, itatapon ko na ang lahat ng luma kong gamit. Hindi siya pinagalitan ni Arthur. Tahimik niyang kinuha ang maliit na bas ni Lily at iniabot ito kay Teo. Alam mo ba kung bakit ko ito iniingatan? Umiling ang bata. Hindi dahil maganda ito, kundi dahil minsan may isang batang halos walang pag-aari ang nagturo sa akin na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang mga gamit. Kapag itinapon mo ang bas na ito, hindi laruan ang itinatapon mo. Itinatapon mo ang batang minsan nagligtas sa akin. Matagal na natahimik si Teo pagkatapos umiyak siya. Kinagabihan, ibinalik niya ang bas sa ibabaw ng kanyang mesa. Mula noon, muli niyang pinanghahawakan ang mga aral na minsang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumipas pa ang panahon, isang araw nakatanggap si Teo ng liham. Tinanggap siya sa isang prestihiyosong pribadong paaralan sa ilalim ng full scholarship. Hindi maitago ni Arthur ang kanyang saya. Alam kong kaya mo. Ako mismo ang gumagawa ng recommendation letter mo. Binilhan ni Arthur ng maayos na bahay sina Samuel at Teo malapit sa kanyang mansyon. Araw-araw pa rin silang nagkikita. Sabay silang kumakain, sabay nanonood ng pelikula at nagtatawanan na parang isang tunay na pamilya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, muling napuno ng tawanan ang Pembroke House. Hindi na bumalik ang 3 tunay na anak ni Arthur, pero araw-araw namang naroon sina Samuel at Teo. Naibigay nila kay Arthur ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit gaano pa kalaking kayamanan. Ang matagal na niyang hinahanap, isang tunay na pamilya. Isang umaga ng taglamig, 14 na taong gulang na si Teo.
Papasadahan na sana ng housekeeper na si Mrs. Mars ang lumang kulay burgundy na armchair. Ngunit pinigilan siya ni Arthur. Hayaan mo na ang markang yan. Nagtaka si Mrs. Mars. May bahagya pa rin bakas na basang mantsa sa upuan. Mantsang iniwan noon ng basang jacket ni Teo. Sir, mantsa po yan. Mahinang umiti si Arthur. Hindi ang basta mantsa. Diyan ako kinumutan ng jacket ng isang bata. Nagsinungaling pa nga ako noon na nasira niya ang 500 dolyar ng upuan. Pero ang totoo, hindi ang upuan ang nailigtas niya. Ang puso ko ang iniligtas niya. Kaya hayaan mo lang ang markang yan. Yan ang pinakamahalagang bagay sa silid na ito. Hindi na kailanman ipinatanggal ni Arthur ang mantsang yon. Hindi dahil mahalaga ang upuan, kundi dahil yun ang paalala ng araw na nagbago ang kanyang buhay. May mga baka sa ating buhay na hindi dapat burahin dahil nagpapaalala ang mga ito kung paano tayo minsan binigyan ng pangalawang pagkakataon. Dumating ang taglagas, 16 na taong gulang na si Teo. Isang araw, inatake sa puso si Arthur. Dinala siya sa St. Anne's Hospital para obserbahan. Habang nakahiga siya sa kama, tahimik na hawak ni Teo ang kanyang kamay. Natatakot po ako, Mr. Arthur. Ngumiti ang matanda. Huwag kang matakot. Hindi pa ako aalis. Hintayin ko munang makatapos ka ng kolehiyo. Sa kabilang gilid ng kama ay si Samuel. Mahigpit din niyang hawak ang kamay ni Arthur. Binago niyo ang buhay namin. Humiling si Arthur. Hindi. Kayo ang nagbago ng buhay ko. Bago kayo nakilala, isa lang akong matandang puno ng sama ng loob na naghihintay mamatay. Pero ngayon, isa na akong masayang matanda na gusto pang mabuhay. Noong linggong yun, ipinatawag niya ang kanyang abogado at sinimulan niyang baguhin ang kanyang huling habilin. Lumipas pa ang 1 taon, 17 taong gulang na si Teo nang matanggap siya sa isang universidad sa pamamagitan ng full scholarship. Suot niya isang magandang Amerikana na regalo ni Arthur noong kaarawan niya. Katabi niya matanda na nakasandal na sa kanyang tungkod. Kitang-kita sa mga mata ni Arthur ang kanyang pagmamalaki. Nagawa mo, anak. Ngumiti si Teo. Hindi lang po ako. Tayong 3 ang nagtagumpay. Kayo ang unang naniwala sa akin. Niyakap siya ni Arthur. Mahal kita na parang sarili kong anak. Mahina namang sumagot si Teo. Mahal din po kita, Mr. Arthur. Sa tabi nila ay si Samuel. Gumiti siyang may luha sa mga mata habang kinukunan sila ng litrato. Hindi na siya janitor. Isa na siyang executive director ng Pembroke Foundation. Isang samahang itinayo ni Arthur para tulungan ang mga pamilyang may nag-iisang magulang. Magkatikit na nakatayo si Arthur at Teo. Hindi sila magkadugo pero pinili nilang maging pamilya. At kung minsan, ang pamilyang pinili ng puso ang pinakamatibay sa lahat. Lumipas ang 3 taon, muling napuno ng tao ang Pembroke House. Pero wala ng musika, wala ring tawanan, mabigat ang buong paligid. Hindi ito isang pagdiriwang. Ito ang huling pagtitipon para kay Arthur Pembroke. 3 araw nang nakalipas mula nang mapayapa siyang pumanaw habang natutulog. Namatay siya sa parehong burgundy armchair. Ang upuang minsang naging saksi sa araw na tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Noong huling gabing yon, ayon kay Mrs. Mars, tumawag si Teo mula sa paaralan. Habang kausap niya ito sa telepono, hawak-hawak ni Arthur ang maliit na bus ni Lily na may gintong gulong. Habang kausap niya ito sa telepono, hawak-hawak ni Arthur ang maliit na bus ni Lily na may gintong gulong. Isa lang ang sinabi niya bago ibinaba ang telepono. Salamat dahil nakita mong nilalamig ako. Kinabukasan, natagpuan nila siyang nakaupo pa rin sa armchair. Mapayapa ang kanyang muka at hawak pa rin niya ang maliit na bus. Wala na ibang pangsalita. Isang matanda, isang upuan at isang laruan na minsang nagligtas sa kanyang puso. Sa araw ng pagbasa ng kanyang huling habilin, puno ang malaking aklatan. Naroon ang mga abogado, negosyante at iba pang mahalagang tao. Sa tabi ng bintana ay nakatayo si Teo. 20 taong gulang na siya ngayon. Matangkad,
maayos ang pananamit at puno ng kumpiyansa. Tahimik niyang pinagmamasdan ng hardin. Doon ay si Samuel na ngayon ay 41 taong gulang na. Inaayos nito ang mga paso ng bulaklak na para bang gusto nitong maging maayos ang lahat bilang huling paggalang kay Arthur. Naroon din ang 3 tunay na anak ni Arthur, sina Julian, Henry at Charlotte. Magkakatabi silang nakaupo sa kabilang panig ng silid. Paulit-ulit silang tumitingin sa kanilang mga relo. Mahina silang nag-uusap tungkol sa pagbibenta ng mansyon, mga kumpanya at paghahati-hati ng mana. Halatang hindi sila nagdadalamhati, para bang ang hinihintay lang nila ay ang kanilang makukuhang kayamanan. Tumayo ang abogado na si Attorney Henderson. Sinimulan niyang basahin ang huling habilin ni Arthur. Sa aking mga anak, iniiwan ko sa inyo ang mga trust fund na inilaan ko para sa inyo noong kayo ay sinilang. Sa tuwing dinadalaw ninyo ako, pera lamang ang lagi niyong pinag-uusapan. Kaya ipinapalagay kong yun lang ang gusto ninyo. Mayroon na kayong milyon-milyon. Sana'y maging masaya kayo roon. Nagkatinginan ang 3 magkakapatid. Tumayo sila at ako mang aalis. Akala nila ay yun na ang katapusan ng habilin. Ngunit nagsalita ang abogado. Sandali lang po, may natitira pa. Napahinto sila. Muli silang humarap. Nagpatuloy ang abogado. Ang natitira kong ari-arian, kabilang ang lahat ng aking kumpanya, ang mansyong ito, mga negosyo, puhunan at lahat ng aking personal na pag-aari, ay iniiwan ko sa isang taong nagbigay sa akin ng isang bagay noong panahong wala akong natanggap mula sa iba. Biglang natahimik ang buong silid. Nanigas ang 3 anak ni Arthur. Napabulala si Julian. Sino? Kami ang pamilya niya. Huminga ng malalim si Attorney Henderson. Pagkatapos ay malinaw niyang binasa ang huling linya. Iniiwan ko ang lahat kay Theo Carter. Parang sumabog ang buong silid. Nagtaasan ang mga boses. Galit na galit ang 3 magkakapatid. Siya? Anak lang siya ng hardinero. Imposible! Nilinlang niya ang ating ama. Pero hindi gumalaw si Theo. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang nakatayo. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na bas ni Lily, habang marahan niya itong hinihimas na para bang yun ang pinakamahalagang alaala sa kanyang buhay. Inatasan niya akong basahin ito sa inyong lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat kamay ng liham. Unti-unting natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa. Para sa aking mga anak at sa lahat ng makabasa ng liham na ito. Ang sukatan ninyo ng kayamanan ay pera, lupa at mga ari-arian. Marahil iniisip ninyo na ibinigay ko ang lahat kay Theo dahil wala na ako sa tamang pag-iisip. Nagkakamali kayo. Ang totoo, nagbabayad lamang ako ng utang. 10 taon nang nakalipas, isang Sabado ng taglamig, ako ang tunay na pulubi. Hindi sa pera, kundi sa puso. Ako ay nilalamig, nag-iisa at walang pagmamahal. Isang 7 taong gulang na bata ang nakakita sa akin. Hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Isang taong nilalamig lang ang nakita niya. Ibinigay niya sa akin ang tanging jacket na mayroon siya. Inalagaan niya ang perang madali naman sana niya makuha. Pero higit sa lahat, ibinigay niya sa akin ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Isang sirang maliit na bas na alaala ng kanyang ina. Inialay niya yon para lamang mailigtas ang kanyang ama sa galit. Ibinigay niya ang lahat ng walang hinihinging kapalit. Noong araw na yon, itinuro niya sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa laman ng bulsa, kundi sa kabutihan ng puso. Iniligtas niya ako sa pagiging isang matandang puno ng galit. Binigyan niya ako ng 10 taon ng tawanan, ingay at pagmamahal. Kaya iniiwan ko sa kanya ang lahat ng aking ari-arian. Napakaliit lamang nitong kapalit dahil ibinalik niya sa akin ang sarili kong puso. Natapos ang abogado sa pagbabasa. Tahimik niyang itinupi ang liham. Pagkatapos ay tumingin siya kay Theo. Theo, may pinagbilin pa sa inyo si Ginoong Pembroke. Bago pa niya maibigay ang maliit na kahong nababalutan ng pelos, biglang tumayo si Charlotte. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Kami ang tunay niyang anak. Dala namin ang apelidong Pembroke.
Samantala siya, anak lang siya ng hardinero. Dahan-dahang umarap si Teo. Wala siyang galit sa kanyang mga mata. Kalmado lamang siya. Mahina siyang nagsalita. Maaring dala ninyo ang kanyang dugo. Pero ako ang nagdala ng kanyang puso. 10 taong ako nasa tabi niya. Nasaan kayo noong mga panahong kailangan niya kayo? Hindi nakasagot si Charlotte. Tatahimik siya. Ang totoo, hindi lamang sila sakib. Bunga rin sila ng mga pagkukulang ni Arthur bilang ama. Noong bata pa ang kanyang mga anak, mas pinili niya ang negosyo kaysa sa pamilya. At nang matuto siyang magmahal, huli na ang lahat. Sa ibang bata niya natutunang maging ama. Kaya masakit man, naiintindihan kung bakit ganun na lamang ang galit nila Julian, Henry at Charlotte. Hindi lang mana ang nawala sa kanila. Nakita nilang kaya palang magmahal ng kanilang ama. Pero hindi nila yun naranasan. Habang papalabas si Charlotte, napatingin siya sa maliit na bus na nasa loob ng kahon. Huminto siya sandali. Parang may naalala siyang alaala noong bata pa siya. Isang sandaling sana ay kasama niya ang kanyang ama. Pero wala na ito. Bagyang gumalaw ang kanyang kamay na para bang gusto niyang hawakan ang bus. Ngunit agad din niya itong binawi. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag at tuluyang lumabas. Hindi na siya lumingon, ngunit sa maikling sandaling yon, hindi siya naging kontrabida. Isa lamang siyang anak na nasaktan. Minsan, kahit isang saglit lang, sapat na para makita ang tunay na laman ng puso ng isang tao. Malamig na nagsalita si Henry. Ididemanda namin ito. Ipapawalang bisa namin ang testamento. Umiling si Attorney Henderson. Maaari ninyong subukan. Pero ang testamento ay inihanda ng 5 pinakamahusay na abogado. May 3 independenteng saksi at may video pa si Ginoong Pembroke na nagpapatunay na malinaw ang kanyang pag-iisip noong ginawa niya ito. Hindi na ito maaaring questionin. Nagkatinginan ang 3 magkakapatid. Wala silang nagawa. Tahimik silang umalis. Pagkatapos ay iniabot ng abogado ang maliit na kahong balot ng pelos kay Teo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito, nakapatong sa puting seda. Mayroon na itong gintong gulong. 10 taon nitong iningatan ni Arthur. Marang kinuha ni Teo ang maliit na bus. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya iniisip ang mansyon. Hindi rin ang milyong-milyong mana. Ang nasa isip niya ay ang matandang lalaking lagi niyang nakakasama. Ang lalaking matyagang nagtuturo sa kanya ng matematika. Ang lalaking naging pamilya niya. Lumapit siya kay Samuel na kararating lamang mula sa hardin. Maigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Mahina nitong sinabi, mabuti siyang tao. Kailangan lang niyang maramdaman ang init ng pagmamahal. Tumango si Teo habang maigpit na yakap ang maliit na bus. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Oo, isang jacket lang talagang kailangan niya. Lumipas ang mga taon pagsapit ng bagong taon sa Boston. 25 taong gulang na si Teo Carter. Hindi na siya ang payat na batang may punit na sapatos. Nagtapos siya ng kursong Business Administration. Marami ang nag-isip na gagamitin niya ang napakalaking mana para sa marangyang buhay. Mga yate, mamahaling sasakyan at magagarang handaan. Pero ibang landas ang pinili ni Teo. Hindi niya ginamit ang kanyang kayamanan para magpasikat. Sa halip, ginawa niyang community center ang Pembroke House. Ang mansyon na minsan naging simbolo ng takot, pagdududa at pag-iisa. Naging tahanan ng pag-asa para sa mga anak ng mga pamilyang may nag-iisang magulang. Ang malaking aklatan kung saan minsang sinubok ni Arthur ang kabutihan ng iba ay tuluyan na nagbago. Hindi na ito lugar ng takot. Isa na itong aklatan para sa mga bata. Puno ito ng liwanag, mga libro at masasayang bulungan ng mga batang nangangarap. Sa gitna ng silid ay may isang malaking glass case. Sa loob nito ay nakalagay ang maliit na bus ni Lily. Ang bus na may gintong gulong. Katabi nito ay isang maliit na plaka na may nakaukit na mga salitang bilang pag-aalala kay Arthur Harrison Pembroke. Isang taong natutong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari, kundi sa dami ng kabutihang naibigay niya sa iba. Isang tahimik na hapon,
pumasok si Teo sa aklatan. Napansin niya ang isang 7 taong gulang na batang nakatitig sa maliit na bus sa loob ng salamin. Hindi maalis ang tingin nito. Gumiti si Teo at naupo sa tabi niya. Nagustuhan mo ba ang bus? Tumango ang bata. Opo, ang ganda po nito. Totoo bang ginto ang mga gulong? Gumiti si Teo. Oo, pero alam mo ba, noong ibinigay ang bus na yan sa taong dating nakatira rito, 3 lang ang gulong nito. Luma na yun at sira pa. Nagtaka ang bata. Kung ganun po, bakit niya tinanggap? Sandaling natahimik si Teo. Pagkatapos ay maraan siya sumagot. Dahil ang pinakamahalagang regalo ay hindi palaging bago o perpekto. Mas mahalaga ang kahulugan nito. Ibinigay ang bus na yan hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. Kaya wala itong katumbas na halaga. Tumingin ang bata kay Teo. Sino po ang nagbigay niyan? Napangiti si Teo habang naaalala ang nakaraan. Mahabang kwento yon, pero sa madaling sabi, kwento yon ng isang matandang nakalimot kung paano magmahal at na isang batang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Tahimik na nag-isip ang bata. Pagkaraan nilang sandali ay nagtanong siya. Sa tingin niyo po, kaya ko rin bang makatulong sa isang tao balang araw? Yung matutulungan siyang matutong magmahal? Maraang ipinatong ni Teo ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Oo, sigurado akong kaya mo. Paano po? Ngumiti si Teo. Sa pagiging mabait, kahit mahirap, kahit walang nakakakita, at lalo na kapag walang nakakakita. Tumango ang bata. Susubukan ko po. Mahinang ngumiti si Teo. Sapat na yan. Pagkatapos ay tumakbo ang bata upang makipaglaro sa iba. Ilang sandali pa'y pumasok si Samuel sa aklatan. 46 na taong gulang na siya ngayon. May mga puti na ang kanyang buhok. Ngunit makikita sa kanyang muka ang kapayapaan at kasiyahan. Umupo siya sa tabi ni Teo. Iniisip mo na naman ba si Arthur? Tumango si Teo. Araw-araw. Sa tingin mo kaya ipinagmamalaki niya ako? Tumingin si Samuel sa paligid. Mga batang nagbabasa, nag-aaral, nagtatawanan. Ang bahay na dating puno ng lungkot ay puno na ngayon ng buhay. Napangiti siya. Anak, hindi lang siya magiging proud sa'yo. Mas mamamangha pa siya. Dahil ang kabutihang iniwan niya sa'yo, ipinagpapatuloy mo at pinalalago. Napatingin si Teo sa maliit na bus na nasa loob ng salamin. Mahina siya nagsalita. Ginawa ko lang itinuro niya ang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Hindi ko tatapusin ang kwentong ito sa isang mahabang aral. Sa halip, iiwan ko kayo sa isang simpleng laruan. Isang 7 taong gulang na batang nakatitig sa isang lumang bus na may gintong gulong. Hindi pa niya alam ang buong kwento. Hindi niya alam ang testamento. Hindi niya alam ang isang amang huli ng natutong magmahal. Ang nakikita lang niya ay isang bagay na maganda. At iniisip niya, sana balang araw makagawa rin ako ng kabutihan tulad nito. At para sa akin, yun ang tunay na wakas ng kwentong ito. Hindi ang mana, hindi ang mansyon, kundi ang sandaling ang kabutihan ay naipasa sa susunod na henerasyon. Ang Pembroke House ay hindi na tahanan ng takot at pagdududa. Isa na itong tahanan ng pag-asa. Nagsisimula ang lahat sa isang maliit na bata, isang lumang jacket at isang simpleng aral na hindi kailanman malilimutan. Ang lamig ay lamig pa rin kahit sino ka pa. Sa mundong maraming gustong kumuha, ang mga taong handang magbigay, sila ang tunay na nagbabago ng mundo. Nasa Arthur Pembroke na noon ang lahat ng kayamanan, pero nanatili siyang dukha sa puso. Hanggang sa turuan siya ng isang bata kung paano muling magmahal. Huwag maliitin ang isang simpleng kabutihan, isang jacket, isang mabuting salita, isang tahimik na sakripisyo. Minsan, yan lang ang kailangan upang matunaw ang pinakamalawig na puso. Maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo ng kwentong ito. Hanggang sa muli, sa susunod nating kwento. Paalam!